kamatayan. Kay hatin ha, mamamatay. Hallelujah, hallelujah, ipagdiwang ngayon. Hallelujah, hallelujah, ang kaniyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't din ha, mamamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay tinipon bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mauwaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Dumating na tagapag-anyaya upang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin nawa ay mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng pagpapasya na sundin lagi ang kalooban mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano ang mga sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga pinunong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo. Ipinabanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at mga Saduseyo, at nahati ang kapulungan, sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilang mga iskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainita na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal at ipinakuha si Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpapatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin.
Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay magligtas sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika kong aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ay sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay magalak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Hallelujah, 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 hallelujah. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, nang tanay sumampalataya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, si Jesus ay tumingala at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang aking idinadalangin, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang ipinahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila upang sila ay ganap na maging isa. Katulad natin na iisa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila ay iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa panampalataya. Narinig po natin ngayon sa Ebanghelyo
ang dalangin ng ating Panginoong Yesus na sana ang lahat ay magkaisa. Siya at ang kanyang mga alagad at lahat ng nanampalataya, katulad ng siya at ang Ama ay iisa. At yung panalangin na yon, siyempre po ay para sa ating lahat. Lalo na tayong kanyang mga tagasunod, tayong kanyang mga alagad. Noong panahon ng ating Panginoong Yesus, ang isang alagad ay laging kasakasama ng kanyang guro upang matuto siya mula dito. Hindi lamang ng kanyang mga katuruan at karunungan, kundi upang mahubog din siya ayon sa ugali o asal ng kanyang sinusundang guro. Kaya po kung ang pagiging alagad noon ay isang paghubog ng sarili, dapat ganito din ang ating magiging ugali ngayon. Kung gusto natin masabing isang tunay na alagad, kailangan balikan natin ang ugat ng pagiging isang alagad. Tayo po ay tinatawag na alagad kung meron tayong gurong sinusundan. Sino po ito? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus Nazareno. Si Jesus ay dapat nating sundan sa buhay na ito upang masabi natin na isa tayo sa kanyang mga alagad. At bilang alagad na Jesus, dapat matutunan natin ang kanyang ugali, makuha ang kanyang pananaw. Ano ang ugali at pananaw ni Jesus? Simple lamang po, mga kapatid. Magbasa tayo ng Biblia dahil sinasabi doon ang uri ng buhay at pamumuhay ng Panginoong Yesus. At sa pagiging alagad, kinakailangan ang pagsunod at pananampalataya. Dahil ito po, ang pananampalataya ang nagbibigay sa iyo ng malalim na kaalaman sa kanyang mga gawi at kalooban. Kaya ito ang malaking dahilan, mga kapatid, kung bakit kinakailangan patuloy ang ating pag-aaral tungkol sa Panginoong Yesus. At totoo po, mahirap mag-aral at sumunod sa Panginoong Yesus kung hindi siya ang sentro ng iyong buhay. Kaya nga po, sinabi ni Jesus na dapat higit pa sa pagmamahal sa magulang, asawa at mga anak o mga kapatid, at maging sa iyong sarili, ang pag-ibig na iukol mo sa Kanya. Kaya nga po ang pananampalataya at pagsunod kay Jesus ay nangailangan ng malalim na pangunawa. At ito ay magagawa lamang sa pamagitan ng ating patuloy na pag-aaral tungkol sa Kanya. At bilang isang alagad, kailangan din po handa tayong magtiis ng maraming pasanin sa buhay. Ang pangako ni Jesus para sa kanyang mga alagad ay krus, hindi karangyaan, hindi kayamanan, hindi power. Kaya kung ikaw, kapatid, ay naghirap at nagdusa sa buhay, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos dahil pinagkatiwalaan ka niya na makiisa sa kanyang paghihirap para sa kaligtasan ng mundo. Sinasabi rin ng ating Panginoong Yesus na hindi maaring maging kanyang alagad ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, bilang isang alagad, kailangan po ang disiplina sa ating mga sarili. Tandaan natin, bilang alagad, hindi ang kagustuhan natin ang magaganap, kundi ang kalooban ng iyong sinusundang guro.
Dahil kung ang manaig ay ang iyong sariling hilig at hindi mo sundin ang katuruan ng Panginoong Yesus, wala kang disiplina at hindi ka tunay na matawag na isang alagad. Sana po mga kapatid, gusto nating maging alagad ni Jesus, gusto nating sumunod sa Kanya, sundin natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. God bless us always. Minamahal kong mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin sa Ama para sa pagkakaisa ng lahat. Sa paghihintay natin ng Pentecostes, lumapit tayo sa Ama. Idalangin natin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng Kanyang mga anak. Ang ating itutugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo, naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng mga binyagan kay Kristo, naway magkatipon sa isang simbahan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Para sa ating humaharap sa pagsubok dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling, mga kahilingan o intensyon. Banal na Ama, sa pamagitan ng aming nagkaisang panalangin, nawa ay maakay ang lahat ng tao sa pagkakaisang ito na ibinabahagi mo sa nag-iisang minamahal mo bago pa man itinatag ang sansinukob. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa iyo, Ama. Pasasalamat sa bihayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos
amang makapangyarihan, Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa langit ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong nabayubay sa krus ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilulunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog at siya rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo. Nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Amang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kahalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isnasamo namin na kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Broderick naming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay at ang lahat na mapumanaw
na patuloyin mo sa iyong karyang walang hanggan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubili ng mabathalang aral, buong pag-ibig at lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, harang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin pulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, niniling namin, iadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mo ang aming panampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang poong Jesus Nazareno na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mamay karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng iyong kamalmahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na diyan sa langit, nanalig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at ng iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami ay paginapating magkamit ng iyong buhay sa langit sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
pagbabasbas ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamagitan ng iyong panalangin at bendisyon, naway maalaala ng lahat ng mabinyagan ang pangako na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa. Umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintukan namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.